inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang nalalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw, na susulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter pa rin po ang bati ng TV Maria sa inyo mga kapatid. Isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And sana tuloy-tuloy ho nating ipagdiwang. At hindi lang basta ipagdiwang ang Easter. Tandaan natin, mas mahaba ho ang panahon ng Easter para ipaalala sa atin na dapat mas pinaghahari natin, mas hinahayaan natin na manatili pa rin ang tagumpay ni Kristo sa buhay natin. At kahit matapos na ang, kung di ako nagkakamali, 7 linggo ba ang Easter season, sana ituloy-tuloy na ho natin na manindigan na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ang siyang tunay nating kailangan. Sana naman po ay hindi nasayang ang mga pinagnilayan natin at natutunan natin noong Lent at Holy Week. Lagi ko sinasabi ho, nitong mga nagdaang araw at linggo, sana hindi lang natin ginawang bahagi lang ng isang tradisyon. Yung mga ginawa natin noon na prayer, fasting, almsgiving, penance, sacrifices, sana hindi lang ito isang bahagi ng tradisyon na taon-taon lang ginagawa. Dapat araw-araw. From a tradition, sana natutunan na natin gawing debosyon ang pagdarasal. Kaya nagtataka ako sa mga nagsasabi na, ay salamat, back to normal na. Hindi normal. Hindi normal ang magdasal ka, ang magsakripisyo ka, ang gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Wag ho yung parang wala na naman tayong oras magdasal. Mag-iipon na naman tayo ng kasalanan bago mangumpisal at kanya-kanya na naman tayo. Gawin nating debosyon. Araw-arawin natin. At sana'y natutunan na po natin. Ganun pa man mga kapatid, sa ating pagdinilay sa araw na ito, kailangan ho natin ng Diyos sa kung paano muli tayong nagbigay ng oras sa Diyos magdasal ng Kwaresma. Sa kung paano natutunan natin na sundan, tularan ang sakripisyong ginawa ni Kristo para iligtas tayo. At sa kung saan natutunan ulit natin ang magmalasakit sa kapwa, ang gumawa ng mabuti, ang magpasensya, ang magtimpi nung mahal na araw. Sana natutunan na nating gawin yan araw-araw. Sabi ng ating ebanghelyo ngayon, tuturuan tayo ng Diyos. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi mismo ni Kristo na wala namang makakalapit sa akin malibang siya ay dalhin ng amang nagsugo sa akin. Kagustuhan lagi ng Diyos. Nung ikaw ay nagbalik sa kumpisal, yun ay kalooban ng Diyos. Siya ang unang naghangad na matuto tayong magmahalan, na matuto tayong magpatawad muli, na matuto tayong tumawag at manalig sa Kanya. Sabi nga, siya ang unang laging kumikilos ng ating ikaliligtas. Kaya ano ang isang hangad ng ating Ama sa Langit? Dalhin tayo kay Kristo. Nang tayo ay matuto sa mga ibinigay ni Kristong halimbawa. At hindi titigil ang Diyos. Sa tigas ng ulo ng tao, sa kuminsan tigas na rin ang puso ng tao, ang Diyos mananatiling tapat sa Kanya. As I always say, God will never give up on you. Hanggang matuto ka. He will always find His way to teach you again and to win you back, to save you. At yung pinakamagandang aral ngayon ni Kristo na tinuturo ng ating Ama sa Langit ay yung sinasabi ni Kristo sa ating bandang huling bahagi ng Ebanghelyo, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, the bread of life. Binigyan ng tinapay noon ng ating mga ninuno, ang mana, pero sila ay namatay din. Pero ang binibigay ni Kristong pagkain ay ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Baka sabihin ho ninyo, di ba nga Father, kaya nga tinawag si Kristo tuloy na parang nasisiraan ng ulo? Yung kanilang mga ninuno, sila Abraham, namatay. Tapos sasabihin ni Kristong, kung sino man ang kumain ng aking laman o minom ng dugo ay hindi na mamamatay. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang ang buhay sa mundong ito,
kundi ang buhay na walang hanggan. At sana natutunan na natin na hangarin ang buhay na walang hanggan. Hindi lamang ang marangyang buhay dito sa mundo, kundi ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, sana ho ay hangarin ulit natin araw-araw na higit sa anuman at kanino man, ang Diyos ang tunay nating kailangan. Siya ang tinapay ng ating buhay, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa biyaya ng Pasko ng Pagkabuhay. Sana'y natuto tayo. Sana'y huwag tayong tumigil na matuto pa rin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, patuloy naming ipinagdiriwang at pinagpapasalamat ang tagumpay ng iyong muling pagkabuhay na siyang aming buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga itinuro mong halimbawa, sa mga ipinakita mong halimbawa sa amin. Sana'y huwag kaming talunin ng anumang takot, pag-aalinlangan o pangamba, na sundin pa rin ang mga itinuro mong halimbawa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, sa mga pagkakataong nagdadalawang isip kaming magpatawad tulad mo, magbigay katulad mo, umunawa katulad mo, at magmahal katulad mo. Turuan mo kami, Panginoon, hindi namin kayang wala ka. Amen.